tatalakayin po natin specifically ay yung righteousness of faith or yung justification by faith. Ito po yung discussion o yung tinuturo ng confession ng Belgic Confession sa araw na ito. Tapos sa mga susunod na Lord's Day celebration, sa 23 ay justification, yung justification itself. Yung 24 is yung sanctification naman. No? Ito yung mga bunga ng regeneration. Ito yung mga bunga ng ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa bawat isa na kanyang hinirang. So unawain po natin ang sinasabi ng kasulatan patungkol sa faith. At ano po ang kaugnayan nito sa salvation at righteousness o katuwiran. So sabi po ng Ephesians chapter 2, verses 1 hanggang 10. Bukas po natin yung ating mga Bibles. Ephesians 2, verses 1 hanggang 10. Sa NASB po ito, no? Sabi po ng kasulatan ng Diyos, "And you were dead in your offenses and sins, in which you previously walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all previously lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the rest." Verse 4, "But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come, He might show the boundless riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them." Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na marami sa pagkakataon na patuloy po na yung ipinagkakalob sa amin upang lubusan ka namin makilala. Dalangin po namin, Panginoon, na ihayag po ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Pahintulutan po ninyo na matanggap po namin ang katalinuhan na nagmumula sa inyo upang lubusan po namin makilala ang inyong bugtong na anak na si Hesukristo at ang kanyang ginawa para sa aming kaligtasan. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. So, sa passage po na ito, meron tayong tatlong mahalagang katotohanan na dapat unawain at isa puso at ipamuhay. Ano-ano yung tatlong mahalagang katotohanan na yan? Una, yung insufficiency of works apart from God's grace. No? Insufficiency of works apart from God's grace. So lahat ng ginagawa ng bawat isa sa atin ay insufficient. Pertaining to what? No? Pertaining to salvation. Lahat ng ginagawa natin to save ourselves are insufficient apart from God's grace. Pangalawa, the sufficiency of God's grace through faith. So yung kanyang grasya ay sapat na sa pamamagitan ng pananampalataya. And pangatlo, the efficacy or the effects of God's grace, which is good works. No, ito po yung tatlong mahalagang bagay na dapat nating unawain, isa puso, at ipamuhay sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga mananampalataya. So una, ito pong insufficiency of works apart from God's grace. Dahil ang tinatalakay po natin ay pananampalataya, so meron pong malaking kinalaman at malaking kaugnayan ang grasya ng Diyos at ang pananampalataya ng mga
hinirang ng Diyos. Sabi ng verses 1 hanggang 3, sabi po ng verses ng 1 hanggang 3, na our condition, apart from God's grace, ito po yung tinutukoy ng verses 1 hanggang 3. Ano pong tinutukoy ng verses 1 hanggang 3? That there is nothing righteous in us, and all of us are inherently evil and are dead to sin. Now, hindi lamang tayo inherently evil, kundi madali pa tayong matangay. Madali tayong maakit ng kasalanan. So, we give in to the principalities of the air, at lahat ng alok sa ating kasalanan ay niyayakap ng bawat isa sa atin. Yan daw po yung condition natin. No? Kagaya ng iba, we are dead to sin. Just as the rest, sabi nga, we are children of wrath, deserving of nothing but the punishment for all our sin. So wala tayong karapat-dapat na matanggap kung hindi ang kaparusahan mula sa ating mga kasalanan o dahil sa ating mga kasalanan. So having said this, we are far from salvation and doomed for condemnation. At ito po yung tinalakay natin noong nakaraang Sunday, o Lord's Day, Article 21, Napag-aralan natin na ang kondisyon ng bawat isa sa atin, naalala niyo yung example natin last Sunday, yung utang ng Pilipinas, umabot na ng 18 trillion, Sobra-sobra na. So kahit pagsamasamahin yung yaman ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, hindi kayang bayaran yung utang ng Pilipinas. So ganun din yung kondisyon natin spiritually. Kahit anong gawing effort natin para iligtas yung ating mga sarili, hindi natin kayang bayaran yung penalty ng sin, na kamatayan. So lahat tayo ay doomed for condemnation. So napag-aralan natin na ang kondisyon natin ay nasa state na ng impossibility to be saved. So hindi lang talagang imposible na tayo ay maligtas unless someone pays for the penalty of all our sins. So yan po yung napag-aralan natin sa Article 21, last Sunday. Pero before that, simula sa Article 17, sabi ng Article 17, nakita ng Diyos na ang mga tao ay inilulubog ang kanyang sarili sa complete misery. Kumbaga, ang mga tao daw lumalangoy sa umunoy na walang kaligtasan, na matatamasa. Kung di, palubog lamang talaga. So, ang ginawa ng Diyos, He set out to find them para hanapin ang mga tao. So, siya mismo yung naghanap sa bawat isa, na nangangailangan ng kanyang kaligtasan. And purihin ng Panginoon, yung promise na yon, ginawa niya, at pinagkaloob niya yung kanyang kaisa-isa at buktong na anak. So, naisakatuparan ang pangakong ito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ating Diyos ng kanyang buktong na anak na si Jesucristo. So, yan po yung kondisyon natin. Pero dahil sa kayamanan ng habag ng ating Diyos, meron tayong sufficiency of God's grace. So, yung lahat ng effort natin, kahit na anong gawin natin, baliwala talaga. Insufficient talaga yung effort natin. So, yung work ng bawat isa sa atin ay insufficient for us to be saved. Pero dahil sa grasya at habag ng Diyos, sabi nga, God being rich in His mercy, niligtas ang bawat isa sa atin. By grace, you have been saved, sabi nga. Kaya itong point number 2, yung sufficiency of God's grace through faith. So ito po yung tinuturo talaga ng Article 22. Yung sufficiency of grace through faith. Ang ating pananampalataya. Sabi ng Romans na binasa natin nung nakaraan, last Sunday, Romans, sabi, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. So, habang tayo ay nananatili bilang mga makasalanan, up to now, yung salvation na binibigay sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan lamang ng kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Sa kamatayan, sa ginawa, sa effort, sa merit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay nakararanas ng pagmamahal
at kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. No? Sabi ng Article 21, review lang natin ang bahagya. No? Article 21 said, ang ginawa daw po ng ating Panginoong Hesukristo, He presented Himself in our name. So anong ibig sabihin nun? He represented us. No? He took our iniquities. Siya yung umako ng ating mga kasalanan. Kumbaga, as if tayo yung naparusahan. Kagaya ng in-explain kaninang umaga ni Pastor Kyle, no? Talagang connected yung message kaninang umaga, na ang ginawa ng ating Panginoon as He ministered to us, ibinigay niya yung kanyang sarili for us to be saved. So, yun yung sinasabi ng Article 21. So, ginawa niya, He presented Himself in our name before His Father to appease His Father. Kumbaga, siya yung naging padrino. Padrino system. Siya yung naging padrino. And up to now, ginagawa yan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ngayong nasa langit na siya sa tabi ng throne ng Diyos Ama, He continue to minister to us by interceding para sa bawat isa sa atin. He is representing us before the Father to appease the Father's wrath. So, with full satisfaction by offering Himself on the tree of the cross and pouring out His precious blood for the cleansing of our sins, as the prophets had predicted. Sabi nga, it is written that the punishment that made us whole was placed on the Son of God, and that by His bruises or by His wounds we are healed. So yan po yung sinasabi ng Article 21. So how can we be sure that Christ did really took our punishment in exchange for His own life? Kasi madaling i-claim yan, pero paano ka nakakasiguro? No? Madaling paniwalaan yan, pero paano ka nakasiguro na talagang para sa iyo namatay ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin mo ang Biblia, maiintindihan mo, and you would know that God loves you. Pero paano ka nakakasiguro na yung merit na ginawa niya o yung effort na ginawa niya, yung sacrifice na binigay niya yung kanyang sarili, is for your salvation? No? Anong kasiguruhan meron ka? Actually, ito yung tanong ng maraming unregenerate, ng mga mananampalataya. No? Tanong din nila yan. Paano mong nasiguro na iniligtas ka talaga ng Diyos? How sure are you that you are saved? Paano ka nakakasiguro? Actually, ang mga tanong nga nila, paano ka nakakasiguro na sa langit ka talaga mapupunta? No? So, para sa kanila, ang ganung term, na paano ka nakakasiguro kung sa langit ka talaga mapupunta, ano yun, yung pwede mong pamalit sa kasabi o sa tinuturo ng Biblia na paano ka nakakasiguro that Christ really died for you, took your sin, and gave His righteousness unto you. Paano mong masisigurado na inimpute o ipinasa sa iyo ng Panginoong Hesukristo yung kanyang katuwiran. So ano ang assurance natin na totoo nga na inako ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan at ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang katuwiran o yung kanyang righteousness. No? Sa work na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, there has been what theologians call double imputation. Ano yung double imputation? Yung sin natin, inimpute sa ating Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin ng inimpute? Inilagay. No? Ipinatong sa Kanya. At yun namang righteousness niya, ang ipinalit, ipinatong sa bawat isa sa atin. No? So yung kasalanan natin, napunta sa Kanyang mga balikat, at yung Kanyang kabutihan ang napunta sa atin. Nakabaluti sa bawat isa sa atin. Nakabalot sa atin. Kaya every time that God the Father would look at us, ang nakikita ng God the Father is the righteousness of Christ in us. Yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. So, ang tanong, how could we be sure na effective sa atin ang imputation of Christ's righteousness? Paano natin masisigurado? So, dito po pumapasok yung faith, mga kapatid.
yung talakayan patungkol sa pananampalataya dito pumapasok. Sabi nga ng passage, ang faith ay gift, ang salvation, gift ng salvation by God's grace through faith. So, napakalaki ng connection ng salvation, grace, and pananampalataya. They are intertwined. No? Nakabuhol sila sa isa't isa. Hindi sila basta-basta mahihiwalay. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace you have been saved through faith. No. And this is not of yourselves, it is the gift of God, not a result of works, so that no man or no one may boast." Mga kapatid, tandaan natin, dapat nating isapuso that we receive the saving works of Jesus Christ by grace as a gift. So tayo ay naligtas dahil binigyan tayo ng grasya, regalo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. It is a gift, no? Through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Article 22 ng Belgic Confession, na siyang pinag-aaralan natin ngayong hapon, no? Tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng grasya through pananampalataya o faith. So basahin na po natin yung Article 22. Ano bang sinasabi ng Article 22 ng Belgic Confession? The righteousness of faith, o yung katuwiran ng pananampalataya. We believe that for us to acquire the true knowledge, yung tunay na kaalaman of this great mystery po, hindi misery, the Holy Spirit kindles in our hearts a true faith that embraces Jesus Christ with all His merits and makes Him its own, and no longer looks for anything apart from Him. For it must necessarily follow that either all that is required for our salvation is not in Christ, no? Kung ano daw yung requirement ng salvation, kung wala to kay Kristo, di wala tayong salvation. Pero, if all the requirements of salvation is in Christ, sabi nga, then he who has Christ by faith has his salvation entirely. No, buong buo, walang bawas, walang kulang. No, walang labis, walang kulang. Therefore, to say that Christ is not enough, but that something else is needed as well is a most enormous blasphemy against God. For it then would follow that Jesus Christ is only half a Savior. No? Parang kailangan pa nating tulungan ng Panginoon para i-save tayo. Yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Parang ang gandang pakinggan, ano? Kasi meron tayong contribution. Pero yun pala, ito yung sinasabi ng confession na ito, ng teaching na to. Delikadong-delikado pala yung ganong paniniwala na sabihin na ang awa ay nasa Diyos at nasa tao ang gawa. Kumbaga, ginawa na ng Diyos yung parte niya, gawin mo naman yung parte mo. Diba? Ang galing, ano? Kailangan ng tulong ng Diyos. Mga kapatid, mahirap man lulukin, pero ito yung katotohanan. From creation, no? To yung, anong tawag mo nito? Sa sustenance, no? Lahat ng yan ay work ng ating Diyos. Pati yung pag-provide ng lahat-lahat ng pangangailangan natin. Pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pag-ulan, pagbagyo, lahat ng yan ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Paano tayo kakain, ano ang susuot natin, lahat ng yan ay under the will of our Lord. So, kumikilos tayo, nabubuhay tayo, yes, pero hindi natin hawak ang buhay natin simply because God has His ways para ang kanyang kalooban ay masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. No? All we need to do is enjoy
and be grateful sa kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. So sabi pa nga, pagpatuloy natin, and therefore, we justly say with Paul that we are justified by faith alone, or by faith apart from works. However, we do not mean, properly speaking, that it is faith itself that justifies. So ito yung klinaro niya. So paano tayo na-justify? Paano tayo pinawawalang sala? Sa pamamagitan ng faith lamang, pananampalataya. Pero, ito yung nilinaw niya, hindi niya sinasabi that it is faith itself that justifies us. So, hindi niya sinasabi na pinawawalang sala tayo dahil lamang sa ating pananampalataya. Napapawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. So, yung passage, yung instrument ng righteousness or justification of God is through faith. Dumadaloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi dahil sa ating pananampalataya, kaya tayo naging matuwid. No? Tayo ay pinababanal o ginagawang matuwid ng Diyos. So, sinong gumagawa ng matuwid sa atin? Ang Diyos. Paano natin natatanggap yung katuwiran ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi yung pananampalataya natin ang dahilan kaya tayo matuwid. Kung hindi ang Diyos ang dahilan, kaya tayo matuwid. No? Kaya tayo pinatutuwid o pinababanal ng ating Diyos. For faith is only the instrument. Ayan malinaw yan Faith is only the instrument by which we embrace Christ, our righteousness. But Jesus Christ is our righteousness. Sabi ng pagpapatuloy ng Article 22. No? Crediting to us all His merits and all the holy works He has done for us and in our place. Sabi nga, Christ had suffered so that we would no longer suffer the consequences of our sin. So yun po yung sinabi kaninang madaling araw tuloy. Kaninang umaga, no? Kaninang umaga. Ginising ko lang kayo, mukhang tulog na kayo. Mahirap kasi baka makatulog din ako habang nagsisermon. So, kanina, yun yung tinatalakay kaninang umaga, no? Christ Himself offered Himself and suffered on our stead so that we would no longer suffer the consequences of our sins. Ito rin yung sinasabi ng Belgic Confession, Article 22. Sabi niya, the holy works Christ has done for us and in our place. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon para makredit sa atin yung kanyang righteousness. And faith is the instrument that keeps us in communion with Him and with all His benefits. When those benefits are made ours, they are more than enough to absolve us from all our sins. So, mga kapatid, sabi po ng confession, the triune God, yung kabuuan ng confession, magmula nung Article 1 hanggang ngayon, sa kasalukuyan na pinag-aaralan natin sa Article 22, we can see that the triune God is at work for the salvation of His people. The Father fulfilling His promise to send His Son. Finulfill na yun ng Ama at naipadala na nga ang kaisa-isa at buktong na anak. At yung kanyang anak naman, ang ating Panginoong Hesukristo, sabi ng Article 21, He actively offered Himself not only to suffer and die in our place, but also to take our sins upon Him in exchange for His own righteousness. No? And the Holy Spirit, ito naman yung Article 22, anong sabi ng Article 22? The Holy Spirit kindles through faith in us. No? Pinag-aalab yung totoong pananampalataya sa ating mga puso. So, the Father is at work for our salvation. No? The Son is at work for our salvation, and the Holy Spirit is at work for our salvation.
kindling true faith in our hearts. Sabi nga ng confession, this true faith embraces Jesus Christ with all His merits. Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, when we embrace the Lord Jesus Christ, sino daw nag-embrace? Tayo? Sabi ng confession, yung true faith na kinikindle ng banal na spirito. So, yung true faith na yan, hindi yan innate na nasa atin. Hindi yan talagang nature o natural na nasa atin. Dahil ang nature natin, makasalanan. Paano ngayon tayo nagkaroon ng pananampalataya? Kagaya ng salvation, it is a gift. No? It is by grace that we have received yung salvation through faith. But, mga kapatid, we have to remember na kasama ng salvation, sinasabi ng Ephesians chapter 2, 8 and 9, kasama ng salvation, for you have been saved by grace through faith. It is a gift. Yung salvation is a gift, and faith is a gift that comes from the Lord. It is the product of God's rich mercy and grace. No? So this faith, or true faith, embraces Jesus Christ with all His merits and makes Him its own. So whatever Christ has done for our salvation, it is as if tayo yung gumawa nun by faith. So yun po yung ginagawa ng pananampalataya. Tinatanggap natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan o sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para mabayaran yung pagkakautang ng ating mga kasalanan. Para sa ganon, hindi na tayo yung mag-suffer. Kasi hindi natin kakayanin yung suffering as payment for our sins. No, yung wrath o yung puot ng Diyos ay hindi natin kakayaning tanggapin. Hindi kakayanin ng katawan natin, physical, at hindi kakayanin ng spiritual na pamumuhay natin, no, ng ating spirito. No, we will vanish kung tayo mismo yung magsasuffer sa kasalanan na yon o sa kaparusahan na yon sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. For anything apart from Him, sabi nga, no? And no longer looks for anything apart from Him. Naalala niyo nung last Sunday, ang sabi ng confession, hindi tayo nag-iimbento o naghahanap ng ibang kapamaraanan na sinususugan ngayon ng Article 22. Na apart from Christ, wala tayong mahanap na salvation. Kaya wag na tayong maghanap. Not by works, not by any other means. No? Hindi tayo magkakaroon ng salvation. Only through Christ. So sabi ng confession na to, ang tunay daw na pananampalatayang ito ay hindi na naghahanap pa ng anumang kadahilanan o kapamaraanan ng kaligtasan maliban sa lahat ng ginawa ni Kristo Jesus lamang. For it must necessarily follow, sabi nga, that either all that is required for our salvation is not in Christ. No? So kailangan, 100% na wala kay Kristo or 100% na lahat na kay Kristo. Hindi pwedeng 70% wala kay Kristo, 30% na kay Kristo, o kaya baliktad, 30% ng salvation wala kay Kristo, pero yung 70% na kay Kristo, kaya sige, maniniwala na ako kasi mas malaki yung tsansa na maligtas ako. Hindi po ganon. No? Kailangan 100%. Lahat ng requirement of salvation should be in Christ. At yun po yung katotohanan. Wala tayong mahanap na ibang kapamaraanan para sa ating mga kaligtasan. Hindi yung ating pansariling works, hindi yung ating pag-o-offer ng mga animal sacrifices, hindi rin po yung maging yung ating paniniwala o pananampalataya. Only Christ. Pero bakit mahalaga na merong pananampalataya ang bawat isang mananampalataya o hinirang ng Diyos? No? Well, mga kapatid, importante talaga ang faith. Otherwise, hindi na isasama ng banal na kasulatan o ng katuruan na kailangan ng faith, na tinatanggap natin ng salvation ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
mahalaga ang pananampalataya. Pero kailangan nating i-define kung ano ba ang pananampalataya. Ang true faith, sabing ganon, no, ang true faith daw embraces Jesus Christ. So we have to look at faith as parang kamay ng ating salvation. No? Binigay yung salvation and for us to continue in God's salvation and enjoy all the benefits of Christ, yung salvation na yon ay may kamay para yakapin ang lahat-lahat ng ating Panginoong Hesukristo at lahat-lahat ng kanyang ginawa. No? Pero paglilinaw po ng catechism o ng confession, this faith is not innate in us. It is a gift. So hindi natin work ang pagkakaroon ng faith. Hindi natin work ang pagyakap sa ating Panginoon. No? So liwanagin po natin ang confession na ito. Nasabi natin kanina, na apart from God's grace ay insufficient ang ano pa man nagawa ng kahit na sino. So ito po yung realidad. God's grace only flows through His mediator. Ang pag-flow ng grasya ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng tagapamagitan. No? Kasi pag tayo lamang po mga kapatid, hindi natin kakayanin tanggapin on our own. Pag walang tagapamagitan. Parang ano yan eh, bigyan natin ng example, meron kang mainit na kawali. Mainit na kawali. Sobrang init na kawali. Paano mong hahawakan ngayon yung kawali na yon? Hindi, si Jam natalsikan na eh. Pero yung mainit na kawali na yun, paano mo nga hawakan mga kapatid? Di ba kailangan mo ng gloves? O pot holder. So merong papagitan sa skin mo at saka doon sa mainit na kawali. Para hindi ka mapasok at mapahamak. Yun po yung realidad mga kapatid. Kasi sa ating pagiging unrighteous, we are unworthy as well to receive or see the presence of God. What we can see is His wrath o yung kanyang puot lamang. Yun ang mararanasan natin kung wala ang mediator, tagapamagitan between man and God. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi ni Moses, nag-request si Moses na, Lord, I want to see your face. Sabi ng Panginoon, hindi po pwedeng makita ang aking mukha. So dadaan ako dyan, magtago ka sa likod ng malaking bato. Ang likod ko lamang ang siyang makikita mo. No? Tapos pagbaba ng bundok ni Moses, anong itsura ni Moses? Nagniningning yung kanyang itsura, yung kanyang mukha. Nahawa siya doon sa glory ng Panginoon. Kaya kinakailangan pang takpan yung kanyang mukha para hindi nakakasilaw yung kanyang itsura. No? So, ang grasya ng ating Panginoon o ng ating Diyos ay umaapaw lamang o umaagos lamang patungo sa mga tao sa pamamagitan ng mediator. And the only mediator of God and man is Christ Jesus alone. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. So, meron lamang isang mediator between God and man, and that is Christ Jesus our Lord. Hindi tayo makalalapit sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ng bugtong na anak. No? At hindi rin lalapit ang Ama sa ating presensya na unrighteous without the righteousness of His Son, Jesus Christ. Ang mararanasan natin, hindi yung pagmamahal. Although God is love,
Pero dahil we are unrighteous, what we would receive is the punishment of His wrath. No, yun po yun. Without the mediator. And so, God's gift of salvation is really given to His people through the works of Jesus Christ, our mediator, tagapamagitan. And the Holy Spirit, sabi nga, kindles through faith in us so that we may receive all the merits ng tagapamagitan. Yung kagayang sinabi ko kanina, no? Every time God the Father looks at us, hindi yung kabuktutan natin ang nakikita niya. Alam niya na meron tayong kabuktutan, pero dahil we have the mediator in us, what the Lord sees is Christ in us. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Sabi nga, as if lahat ng merit o lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang kabuuan ni Hesukristo ay sumasa atin because of this true faith. Now, let us try to understand what this true faith means. Bakit true faith? Does it mean na meron ding fake or counterfeit faith? No? Kung merong true faith, meron bang counterfeit na faith? Oo. So, counterfeit na. Meron po, mga kapatid, na merong counterfeit na pananampalataya o faith na maaari din magdulot sa tao ng counterfeit salvation. Di ba? Parang ano yan eh, yung taong nagbabait-baitan, saan mapupunta? Sa langit-langitan. Kasi bait-baitan lang eh. No? So what is true faith? Ano ba yung true faith? Sabi nga ng confession, at sabi rin ng Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, true faith is a gift from God. So ang faith daw po, ang pananampalataya receives what God freely offers. It is not a work we perform. So yan daw po yung tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya is not a work that we perform. It only receives what God freely offers. Ano yung in-offer ng Diyos? Kaligtasan. Ano yung in-offer ng Diyos? Kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung in-offer ng Diyos? Yung kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Yun ang kanyang in-offer. And faith receives the Son of God in us. His righteousness, His works, and all His merits. All His sufferings, so that we would no longer suffer. No? For the punishment of our sins. No? Kasi kung i-claim po natin na ang faith ay ang parte natin para makamtan natin ang salvation, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung i-claim natin yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, na awa ng Diyos, gawin mo naman yung part mo para manatili kang ligtas o para maligtas ka, then works pa rin po yun. Kumikilos ka pa rin. Tinutulungan mo pa rin ng Diyos. No? Sabi ng salita ng Panginoon, it is not a work that we perform. Kung i-claim natin na ito ay parte natin para makamtan natin ang salvation, then, sabi, ito po ang isa sa pinakamabigat na kalapastanganan para sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8, it is by faith, we have been saved through faith, and this is not of ourselves, it is a gift of God. Paulit-ulit po natin sasabihin yan para maintindihan natin. Ang salvation ay gift, ang faith ay gift. We can enjoy salvation because God has given us faith. No? Binigyan tayo ng pananampalataya. Ano ba yung eksaktong kahulugan ng pananampalataya o ng faith? Ang faith, kasi madalas sa English translation, is believing. But the reality, ang pinakamas magandang translation ng faith is trust. Trusting in the works of the Lord Jesus Christ. Na yung kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo ay sufficient for us to be in communion with God through Christ our Lord. So yun po yung ibig sabihin nun.
Oftentimes, ang akala ng marami sa atin, ang salvation lang, ang free gift, at ang faith ay natural na sa mga mananampalataya. The truth of the matter is both salvation and faith are gifts from God. Alalahanin natin na ang unang punto natin, apart from God's grace, all works are insufficient. Bakit? Dahil sabi nga ng Ephesians 2, 1 hanggang 3, all of us are inherent evil. Walang evil ang makatatanggap ng righteousness ni Christ. Na? At para matanggap ng individual ang righteousness ni Jesus Christ, kinakailangan munang pagkalooban din ng banal na spirito ng totoong faith ang tatanggap ng righteousness ni Jesus Christ. So ang true faith ay tumutukoy sa pagtitiwala kay Kristo at sa lahat ng benepisyo o merits na ginawa ni Kristo Jesus para sa kanyang mga hinirang. At ang pagtitiwalang ito ay ang pagtitibay ng salita o pinagtitibay ng salita ng Diyos na patuloy niyang inihahayag sa kanyang mga hinirang. No, sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So we receive the gift of faith and it is yung lumalago yung pananampalataya na yan by hearing and hearing the truth about God through His Word. First, we receive the gift of faith, which makes us trust in the redemptive work of our Lord Jesus Christ. Then, the Holy Spirit kindles this faith or trust by giving us the Word constantly. No? Constant yung pagbibigay ng salita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi ng isang author, faith cannot arise until the Holy Spirit illumines our minds and hearts. No? Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya unless the Holy Spirit o pagliwanagin ng banal na Espiritu yung ating mga kaisipan at ang ating mga puso. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya without the work of the Holy Spirit. No? Then as the Holy Spirit kindles this faith by the constant hearing of the Word, true faith then embraces Jesus Christ and all His merits. So, tsaka pa lamang nagiging kamay ang pananampalataya. Kapag ka, ito ay na-develop by hearing and hearing the Word of God. When we hear and hear the Word of God, then we can embrace the wholeness of Christ. Paano natin may embrace ang wholeness of Christ? Dahil lumapit siya sa atin, pumunta siya sa atin, and He covered us with His righteousness. Kaya natin nayayakap ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. So kailangan nating maunawaan na ang faith ay intertwined sa salvation at hindi sa ano pa mang bagay. Pag sinabing faith, ang pinatutungkulan ng pananampalataya ay salvation. Malaki ang kinalaman niya sa salvation. Hindi yan patungkol sa pagyaman. Magtiwala ka lang, yayaman ka. Hindi ganon. No? Hindi po ganon yun. Ang pananampalataya, malaki ang kinalaman sa salvation. Yung kawalan o yung pagkakawala ng puot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pag-aalis ng puot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po yung karuktong ng pananampalataya. Kadikit. No? Hindi po financial ang kaakibat ng pananampalataya. Kaya marapat din na maunawaan natin na ang value ng faith ay hindi nakasalalay sa faith ng individual itself kung hindi sa object of faith. Ano? Kaya pa ba? Na? So yung iyong pananampalataya, yung value ng iyong pananampalataya ay hindi kung gaano ka lalim maniwala, no? Kung gaano ka tibay magtiwala sa pangako ng Diyos, kung hindi nakasalalay sa tunay na pangako ng Diyos. Kasi hindi mo panghahawakan yung pangako na yon kung wala yung pangako. At hindi mo panghahawakan yung pangako kung wala yung nangako. No? Tayong mga individual, tayong mga tao, sanay tayo na ang pangako ay laging napapako eh. Pero sa Diyos, lahat ng pangako
totoo. So kung sino yung object of faith natin, where is your faith? Kanino nakasalalay ang iyong pananampalataya? At hindi gaano kalakas ang iyong pananampalataya. Hindi po ganun yung tanong. Where is your faith? Tandaan po natin mga kapatid, salvation belongs to the Lord. Sabi ng awit. No? Therefore, yung object of faith ng bawat isa sa atin should be the Lord Himself. So ang issue ay hindi yung pananampalataya natin, kundi kanino nakasalalay ang pagtitiwala natin concerning salvation. Sabi ni B.B. Warfield, isa sa mga mga matatandang theologian, sabi niya, the saving power of faith resides not within itself, but in the Almighty Savior on whom it rests. So yan po yung ibig sabihin natin kanina. Hindi sa gaano kalakas ang iyong pananampalataya, kung hindi kanino nakasandig ang iyong pinaniniwalaan. Yun po yung ibig sabihin ng saving faith, ng true faith. Saving power of faith resides not within itself, but in the Almighty Savior on whom it rests. Sabi rin ni J.I. Packer, isa rin sa mga kilala at tanyag na theologian, faith is an empty hand. Kaya nga nang nasabi natin kanina, ito yung kamay na walang hawak na iba, kung hindi ang pagnanasa ng kaligtasan. No? Faith is an empty hand outstretched to receive the free gift of God's righteousness in Christ. Tandaan po natin mga kapatid, faith does not do anything. Kaya sinasabi ni J.I. Packer, empty. Empty hand. Kasi wala nang ibang walang ibang hawak yan kung hindi ang object of faith na yayakapin yan. No? It only receives what has already been done. Tinatanggap lang yan kung ano yung nagawa na at hindi yung gagawin ng empty hand na pananampalataya. It only receives what is already done. No? Yung third point po natin, yung efficacy of God's grace, which is good works. Mga kapatid, ang good work po kasi ay epekto ng pananampalataya o ng kaligtasan natin. Tayo ay iniligtas ng Panginoon upang sa gayon maisagawa natin ang ng maayos yung mabuting gawa na noon pa man ay dinisenyo na ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yung third point po natin, mas mabibigyan tayo ng mas magandang paliwanag sa mga susunod po na topic ng ating confession. Tatalakayin na natin ang mga susunod na yan, yung justification sa Article 23 at yung sanctification sa Article 24. Ngayon, bibigyan lamang po natin ng pahapyaw. No? So magkakaroon tayo ng continuation. We will end here pero we will continue on the next discussions sa Article 23 and 24 na yung efficacy o yung epekto ng God's grace ay good works. Paano siya nagiging good works? Hindi dahil sa ating pananampalataya, kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos. No? Kaya siya considered as good works. Kasi on our own, apart from God, lahat tayo ay evil, inherent evil, deserving of condemnation. No? Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. Kaninong workmanship? God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Sabi nga po mga kapatid, ang pananampalataya, which receives the merits of Christ, fills our hearts with gratitude. So ito daw po yung nangyayari, no? Ito yung nagiging resulta. Kapag ka na-embrace na ng ating pananampalataya ang ating Panginoong Hesukristo at lahat ng merit ay ine-enjoy natin. Anong ibig sabihin ng lahat ng merit? Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang righteousness, no? Yung kanyang mga pangako ng kaligtasan ay
experience natin dito pa lamang sa mundong ito. No? Sabi, Christ fills our hearts with gratitude for all that Christ has done for us. So nagkakaroon tayo ng pasasalamat dahil natanggap natin ang kabuuan ng ating Panginoong Hesukristo. All His merits, all the benefits that He has done, we have received through faith, and the Holy Spirit kindles yung true faith na yan, and it fills our hearts with gratitude towards our Lord Jesus Christ. Through faith, all that Jesus Christ is becomes ours. Kaya nga tayo tinawag na co-heirs of Christ. Anong ibig sabihin ng co-heir? Tagapagmana. No? Imaginein po ninyo yung King of Kings and the Lord of Lords. Darating ang panahon, hindi man natin siya kapantay, kasi siya ang nananatiling King of Kings and Lord of Lords, pero lahat ng benepisyo meron siya, ay i-enjoy din natin sa presensya ng Triune God, ng Diyos Ama, Diyos Anak, the King of Kings and the Lord of Lords, at ng Diyos Espiritu Santo. No? Yun po yun. Yun po yung condition natin, mga kapatid. All that is Christ becomes ours. The faith which justifies us, yung pinatuwid tayo ng pananampalataya, yung the same na pananampalataya will transform us. Kaya nga sabi ng chapter 2, verse 10 ng Ephesians, created in Christ for good works. We used to be evil in the sight of God. Good for nothing but condemnation. Pero sabi ng salita ng Panginoon, in Christ, when we receive Christ, the salvation of God through Christ, then we have been created new in Christ Jesus for good works. Dating walang kwenta, ngayon, good works ang ang naghihintay sa bawat isa sa atin. Good works, anong ibig sabihin nun? Good, everything that is good. Hindi yung effort na naman natin. Ang ibig sabihin ng good works dito, everything about Christ Jesus our Lord. Yun yung ating tatamasahin sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong biyaya na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, for giving us the salvation na kailangan po talaga namin. Dahil on our own, we cannot save ourselves, Lord God. And we can enjoy this salvation also by the gift that you have bestowed unto us. At ito po yung hand that receives all the benefits of Christ, which we call faith. Lord, forgive us kung inaangkin namin na gawa namin ang pananampalatayang ito at parte namin ang manampalataya sa inyo so that we could enjoy yung salvation and ma-maintain ang salvation. Lord, patawad po dahil hindi po ninyo ito tinuturo sa inyong salita. Ito po yung mga salitang inimbento lamang namin, Panginoon. Para sa ganon ay maging feel good pa rin po yung aming pong pagkatao na para kaming may pakinabang at may parte sa aming salvation. Patawad po, Panginoon, dahil we do not fully understand that all that we need to be saved ay ibinigay na ninyo through your Son, Jesus Christ. That is including the faith to trust all the works of our Lord na sufficient na yung kanyang ginawa so that we may enjoy salvation and that we may find hope in Christ that one day we will be with you and celebrate you being co-heirs of Christ. And sabi nga po, kaninang umaga, Panginoon, you will prepare a feast for us to enjoy your presence. Salamat po ng marami, Panginoon,
Dahil kayo ang source, kayo ang author, kayo ang finisher ng aming pananampalataya. Lord, patuloy po ninyong ipagkaloob ang pagtitiwalang ito sa puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. Hayaan po ninyo na patuloy po naming ikagalak ang pakikinig ng inyong mabuting balita. Sa tuwing kami nagtitipon, hayaan ninyo na maihayag ang inyong katotohanan sa aming kalagitnaan. Sa tuwing kami po ay nasa kanilang tahanan, pahintulutan ninyo that every time we pray, kayo po ang siyang maghayag ng inyong sarili sa amin. Every time we devote ourselves to reading your word, reveal yourself to us also, Panginoon. Hindi lamang po sa aming mga personal na tahanan, kung hindi maging saan man po ninyo kami nais na mapunta, may it be, O Father God, gamitin po ninyo mga circumstances for you to reveal yourself to us. And may it be, Father God, na makonfirm ang circumstances na ito sa pamamagitan ng inyong salita lamang at hindi po sa inventong pangunawa ng bawat isa sa aming Panginoon. So Father God, palagi niyo po kaming dalhin sa inyong presensya sa pagtitipon ng inyong mga hinirang so that we may hear the truth about your salvation and that we may continue to develop the faith that you are giving us through your word. In Christ Jesus we pray. Amen. Amen.